Kapag tiningnan mo sa social media, living in Manila can look very interesting. Pilates before work, brunch with friends, trying the newest cafes in the city. And while that version of Manila is real, hindi siya yung everyday reality for most people. So, what does life actually look like for the average person living in Manila? For those of us who work most days, commute, cook at home, and think twice before spending. For those of us who are trying to enjoy the city while also building savings and avoiding the paycheck to paycheck cycle. Possible pa ba to enjoy the city without constantly spending money? And can you build a meaningful life while trying to be financially responsible? My answer is yes. Otherwise, bakit ko naman ipagpapalit yung buhay ko sa abroad para umuwi dito? So if you're interested, this is what my life in Manila actually looks like. This isn't my usual content here on YouTube kasi madalas ang pinopost ko talking head videos o kaya naman podcast type of content. Pero this time, I want to switch it up a bit. Gusto kong ipakita sa inyo yung snippet of what an average day in my life actually looks like here in Metro Manila. Pero hindi ito yung aesthetic kind of content. Frugal living pa rin tayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo what I usually spend my money on, what I intentionally don't spend my money on, and ano ba yung mga little routines na ginagawa ko as a frugal girly living here in Metro Manila. Also, maybe later, i-share ko rin sa inyo guys kung ano ba yung ginagawa ko as a content creator. I feel like social media has continuously raised the bar kasi kung ano ba yung dapat na interesting life kapag dito ka nakatira sa Metro Manila. So, para sa akin, hindi naman kailangan sobrang bongga ng life mo dito para masabi na meron kang space sa internet. Palitan natin yung idea na yon. Why not i-share din natin kahit na super ordinary lang ng life natin dito sa Metro Manila? Kasi yung frugal living content, hindi ko ina-expect na may makaka-relate sa akin. So maybe itong video na to, you will find it relatable. Who knows, diba? But before we get into all of that, let's go for a walk first kasi feeling ko kapag hindi ako lumabas ng bahay na to ngayon, hindi na ako lalabas buong araw. So, let's go. Ganda ng ice niya. Guys, nakaka 20 minutes pa lang tayo pero grabe na yung pawis ko. So magpahinga muna tayo. So, ito yung area kung saan ako usually nagmo-morning walk. Minsan kasama ko yung mama ko, minsan yung kapatid ko. Kasi itong area na to malapit lang sa condo tas sa bahay ng parents ko. So very convenient siya para sa amin. Tas ang ganda ng area kasi ang tahimik and very family friendly. And back then, nung unang bakasyon ko dito sa Pilipinas, dito talaga ako nag-Airbnb kasi ang ganda nga ng community. Kaso ang problema ko lang dito, malayo kasi siya sa mga ibang conveniences like groceries, banks, wala masyado dito sa area na to. Plus, sadyain siya, kailangan mo talaga ng sasakyan kung gusto mong dito tumira. So, hindi siya advisable for me kasi wala tayo nun. Commuter girl tayo. So, hindi siya natuloy. And sa totoo lang guys, magastos talaga tumira sa ganitong community kasi napapaligiran ka ng quote-unquote conveniences. Siyempre, kapag bago ka dun sa condo living experience, matatempt ka na itry yung mga conveniences sa paligid mo dahil malapit ang restaurants, cafes, salon, spa, banks. So lahat ng yan within your reach, kahit nakakagising mo pa lang sa umaga, pwede kang magpunta sa cafes and restaurants. Kung hindi ka talaga magaling pagdating sa budgeting, mahihirapan ka. Pero thankfully, na-overcome ko na yung ganong phase kasi I also fell into that trap. Nung first few months ko dito sa condo living, sa sobrang excited din and sa sobrang saya na yes, nakabalik na kami sa Pilipinas, ganito pala mag-condo living sa Pinas. Siyempre gusto mo itry lahat. So yung first few months, sige, kain sa iba't ibang restaurants, punta sa salon, coffee hopping. So yung mga yun, nag-splurge kami ng first few months. Pero nung nag-start ako mag-track ng expenses, parang napapos talaga ako kasi hindi siya sustainable. Kaya it helps talaga to track your expenses. Kasi yung pagtatrack ng expenses, ginigising ka niya na, girl, hindi ka na po baby. Kailangan mo mag-stick sa budget mo. Mag-walking na tayo ulit because we are not here to yap. We are here
to walk and to sweat profusely. Katulad niyan, may cafe. Usually, yung old Jane, for sure, magbubudol at magkakape na lang. Pero since mas okay na yung handle natin sa ating discipline these days, pass. Pero in fairness, masarap yung kape doon. Na-try ko naman na nagpabudol na kami dyan ng ate ko nung nag-date kami dito. Pero ayun na nga, 'di ba? Wala siya sa budget. So, pass. Ganda mo naman. Ay, meron na naman kitty. Nadidistract talaga ako sa kanila. You guys are probably wondering bakit ako nag-outdoor walk. Pwede naman akong mag-gym. Pero mas gusto ko lang kasi yung outdoor walking dahil mas na papalipas ko yung oras ng mabilis. Kapag kasi indoor walk, nanonood lang ako sa cellphone habang naglalakad. At least kapag ganito, 'di ba? Minsan may mga nakakausap pa ako, tapos nalilibang ako sa nature, healthy siya, naaarawan ako. Kapag indoor, boring. So kapag mag-gym lang ako kapag weights, naka 1 hour na tayo, 57 minutes to be exact. And meron pa tayong a few minutes of walk na gagawin. So now, let's go back to our place para mag-work. And look! Hi! Um, 20 pesos lang po. Yung kuya, ito po. Box mo nagbigay mo lang pa rin. Ay, sure ka kuya? Okay. Paano pag di na ako bumalik? Thank you po! So, hindi ako pinagbayad ni kuya kasi wala pa siyang barya. Sinsuki naman ako, sabi niya bukas na lang daw. Grabe lang the level of trust. I love it. Kapag naka-condo living ka, it's such a life hack na mag-walk around your neighborhood. Kasi for sure, may mahahanap ka ng mga ganitong community. And madalas, dyan ka makakahanap ng mga murang bilihin. For example, kapag lumiko ka dito sa eskinita na to, diba? Dito ako madalas bumibili ng mga veggies. Pero hindi ako mamimili ngayon. Gusto ko lang pakita sa inyo. Yan. Diba? Tapos kapag naglakad ka ng konti, pwede kang makakahanap ka ng bakery, ng mga kakanin. Pwede kang mamili ng gulay, prutas. For example, dito ako lagi bumibili ng pandesal. Dito naman ako bumibili ng eggs. Minsan kapag namimili ako, halimbawa gulay, hindi naman ako magaling mamili, di ba? Minsan bibigyan ka pa ng tips ng mga mommies na, ay wag yan ang kunin mo, ito kunin mo. Ang cute lang. And we are now back home. So nakapag-freshen up na tayo, nakapag-prepare na tayo for the day. And I just want to quickly share with you guys kung ano yung setup ko right now. So this is my studio apartment. It's very small. Literally 2 steps nasa kusina na ako. 2 steps nasa
toilet, 2 steps, nasa dining area. Ganun lang siya kaliit. I decided to downsize from a one-bedroom apartment to a studio kasi I live alone and I don't need that much space naman para magawa yung mga projects ko. I just need a space where I can shoot, do my side hustle, and work in peace. This is what some people would call a shoebox apartment dito sa Maynila. And maraming ganito dito sa Maynila na maliliit na apartments lang talaga. And some people might find it a bit uncomfortable kasi nga maliit siya. Pero for me right now, it works. I'm not going to stay here for good. I just need this place to get to the next level, kumbaga. So, okay lang sa akin kahit na hindi siya ganun ka-spacious. But yeah, it's small, hindi siya aesthetic. Meron lang siyang space for me to do my work. And speaking of work, now we have to get ready para sa ating mga agenda for today. Kaya din hindi ako masyadong nag-a-day in a life kasi I find my days boring. Especially kapag nagtatrabaho lang ako dito sa bahay. Ngayon, surprisingly, medyo nagiging interesting na siya. Lumalabas na ako paminsan-minsan. Pero nung mga nakaraang buwan talaga na highly focused ako na reach yung mga targets ko, hindi talaga ako lumalabas. So, hindi ako makapag-a day in a life kasi sabi ko, ano i-share ko sa kanila? Wala man akong ginagawa. Kahit pa paano, yung mga ganap na ako. So, na-inspire ako na mag-create ng content din about lifestyle-related topics. Kasi may mga na-meet ako na content creators recently and sobrang inspiring ng mga content nila and yung journey nila sa pag-create ng content. So, sabi ko, why not experiment here and there? And since bago pa rin lang naman ako sa field na to, I think ito yung best time to do that. Kasi parang we are testing the waters again to see kung ano yung magsistay. So, let me know in the comments kung nag-work ba to para sa inyo guys. Interested ba kayo na malaman? Siyempre, kailangan natin magbayad ng bills. So, we are now getting ready para sa ating meeting. It's now 8:50 a.m. And in about 10 minutes, kailangan kong mag-meet with a brand para i-finalize ang aking mga deliverables. Quick meeting lang naman siya. Tapos after that, kailangan kong mag-edit ng 2 videos para sa isang brand kasi yesterday nag-attend ako ng event para sa kanila. So yung coverage nun, kailangan kong i-edit. And then, after ko mag-work para dun sa mga brand, yung rest ng day ko naman, dedicate ko siya para mag-work naman para sa aking sarili, para sa aking brand. So, mag-edit din ako ng mga videos ko for YouTube, just like this one. So, yun yung agenda natin for today. Let's talk about kung magkano yung nagagastos ko on a monthly basis dito sa apartment na to. Yung mga basic gastusin ko, kumbaga. And let's start with the rent. So para dito sa studio unit na to, ang monthly rent ko is 17,000 pesos. And para sa akin, good deal na yun. Kasi hindi lang naman siya basta bahay ko lang. Studio ko talaga siya literally. Dahil dito ko to ginagawa. Itong mga videos na sinishare ko sa inyo. Dito ako nag-edit, dito ako nag-meeting. When it comes to bills, nagpa-fluctuate siya. Yung water hindi masyadong magastos. Mga 300 pesos lang yan per month. Okay na yon. Para naman sa aking internet, I spend 1,500 pesos per month. And now, the biggest chunk ng aking bill gastos ay syempre napupunta sa electricity. Dahil wala naman tayong choice dyan. So guys, I'm so surprised lang na ganito yung bill ko this month. Kasi ito yung highest bill ko na natanggap ko mula nung lumipat ako dito sa apartment na to. Nakaka 7 months na yata ako dito. Ito yung pinakamahal. And mind you, July na ngayon na. So, hindi na ganun kainit. Kaya yung mga reklamo na nakikita natin sa internet, totoo talaga guys eh. Kasi as someone who lives alone, na meron lang isang aircon, may maliit na fridge. Hindi naman ako maluho pagdating sa paggastos ng kuryente. Hindi siya katulad ng 24/7 nakabukas yung aircon. O maiintindihan ko eh. Pero ang bill ko kasi this month is 2,746.43. Bakit? Bakit? Mas mahal pa to sa bill namin nung nakatira pa kami dun sa one-bedroom apartment.
nakasama ko yung asawa ko na mahilig mag-aircon. At yung bahay na yun, dalawa yung aircon ha. Imagine my surprise nung binuksan ko to. Kasi nung una, 2,000. Okay, sabi ko, summer, palagpasin natin. Pero ngayon, 2,700. Totoo ba? I'm sure kung nakatira ka sa Maynila, na-experience mo rin to. Pero sana lang masolusyonan nila kasi hindi nakakaganda ng budget to. Kasi guys, yung pag-deflate ko ng life ko, lahat ng aspeto, nabawasan ko yung gastos eh. Ito yung hindi ko mapababa talaga. Ayoko naman na hindi na ako mag-aircon, hindi na ako mag-kuryente. Ano ba, di ba? Sa groceries naman, nakagastos ako ng mga 5,000 to 8,000 pesos per month. Kasi nagbi-meal prep ako and hindi talaga ako ganun ka matipid guys pagdating sa pagkain. Ayokong tipirin siya kasi yun yung aking source of joy. And guys, nakakatuwa lang na ngayon na inaayos ko na yung pagkain ko. Nagbi-meal prep ako, hindi ako masyadong nagja-junk food na, hindi masyadong nagsisweets at maalat. In fairness, nag-improve talaga yung monthly problem nating mga girls na pinagdadaanan ko. And isa sa dahilan kung ba't ako umuwi ng Pilipinas. So, feeling ko right now, na-regulate ko na siya. Na-improve ko yung lifestyle ko dahil inaayos ko yung pagkain ko. Kasi dati, in a month, nakakatatlong migraines ako. Tapos, dati rin, ang tagal ng aking dysmenorrhea. So, minsan bago pa dumating, andyan na. Tapos aabot siya minsan ng 3 to 4 days. Ganun katindi yung sakit na hindi talaga ako nakaka-function. Nung umuwi ako dito sa Pilipinas, naghanap talaga ako ng maayos na OB. Nagpalipat-lipat ako ng doktor. Pero ang ending kasi, lagi lang nila sa akin ina-advise na mag-pills ako. E natry ko na ngayon sa ibang bansa. At dito din before, hindi niya naman na-fix yung problems ko. So sabi ko, wait nga, baka pwedeng natural method na lang muna. Ayusin muna natin yung ating health, kumain ng maayos, mag-exercise, ayusin ang sistema, baka mag-improve. And guys, I think it's the cheapest option na pwede mong gawin today. Ayusin mo lang yung pagkain, yung health mo. Baka sakaling mag-improve din. I mean, kung pinagdadaanan mo din to, heart to heart, ayusin mo muna yung iyong health bago ka mag-rely sa mga medicine. So yun, groceries, gumagastos ako ng mga 8,000 pesos per month. And no guilt yun kasi I love food and right now na healthy living na tayo, alam naman natin na mas mahal talaga itong mga food options na may kasamang organic lagi at healthy options sa kanilang mga labels. Bayad na tayo ng kuryente bago pa magbago ang isip ko. Let's go. Hello po. For payment po. Okay. So, ito ay hindi gumagana. Nakakainis ka dyan. So, usually, kapag umaga, meetings, admin work, i-check ko na yung mga emails ko, yung aking mga deliverables, kung ano yung kailangan i-take, must do's. So, yun yung kailangan kong gawin. July 16 tayo. So, I have to polish my script. Ayoko kasi na masyadong madaming revisions. So, as much as possible, yung sinesend ko na script, maayos na para wala masyadong back and forth kasi pampatagal pa yun. Practicein natin yung voiceover ko. So, usually after ko magsulat ng script, papracticein ko siya ng isa, dalawang beses, minsan mas madami pa, bago ko siya i-record para ma-edit out ko yung mga parte na hindi masyadong smooth yung delivery ko. Minsan pinapalitan ko yung script. Pero pag okay naman siya, after 3 attempts, saka ako magre-record. Para hindi sayang yung oras, di ba? Takot ako dati sa utang kasi feeling ko once you start borrowing, mahihirapan ka ng makaalis. But today, I was reminded that not all borrowing looks the same. I attended Stories event where I got to hear inspiring journeys of Filipinos who faced challenges, pero pinili pa rin ipagpatuloy ang mga pangarap nila. One story that really stayed with me was Attorney Sheila's. Breadwinner siya and after years of preparing, she didn't
She didn't pass the bar exam on her first try. Giving up would have been the easier choice kasi bukod sa pressure, magastos din talaga mag-prepare para sa bar exam. Pero instead of quitting, she chose to try again. To help cover her to, co- to help cover her to help cover her review ex- to help cover her review expenses, she used G loan so she could stay focused on her goal and continue and con- okay. To help cover her to help cover her review expenses, to help cover her review expenses, she used ang hirap pag English. Palitan natin. Para para makapag-focus siya on her goal. Minsan guys, pinapalitan ko yung script sa kung ano yung mas madali sa akin na sabihin siya para mas maganda yung flow ng sentences. Kasi minsan kapag ang awkward nung pronunciation ko or kung paano ko siya basahin, pangit din pakinggan so hindi rin magiging effective. So minsan ine-edit out ko yung mga ibang awkward sentences or lines sa videos ko para mas maganda yung delivery and mas okay para sa video. So for example, yun, ang pangit ng English ko. So, in-edit out ko siya. And ganito na yung gagawin natin. To help cover her review expenses, she used para makapag-focus siya on her goal and continue pursuing her dream. O di ba, hindi ako nagbakil. Today, licensed attorney na siya and I think that's what shifted my perspective. Responsible borrowing isn't about funding a lifestyle you can't afford. It's about the right financial tool at the right time and for the right reason. As someone who's still learning about personal finance, this changed the question I ask. It's not just, should I borrow? It's also, will this help me get closer to the future I'm trying to build? Because sometimes the biggest difference between giving up and moving forward is having the courage to take a second chance and the right support to help you get there. That's it for today. Ciao! Ganun ko ginagawa yung aking voiceover. Minsan pa kapag kailangan talaga ng brand na super perky and upbeat yung voiceover, nakatayo ako with full hand gestures. Pero kapag ganito na mas okay na natural and chill lang, okay na yung nakaupo lang tayo. So that's one. Kailangan natin i-edit yon. Tapos meron pa tayong isa. Whew! Pero gutom na ako. Kumain muna tayo. Kain muna tayo ng meal prepped ni ate mo girl. So, meron tayo nito. It's giniling from a few days ago. And syempre, meron na tayong rice. Naka-meal prep na yan. Ito yung lunch ko. And halata ba na afterthought yung pineapple? Kasi, guys, nakalimutan ko lagyan ng pineapple. Pero hindi ako kakain ng giniling kapag wala siyang pineapple. So, nabili natin lahat ng ingredients pero nakalimutan si pineapple. At tinamad pa siya, hindi niya pa kinat. So, ayan. But it's still food. It's still edible. So, ito ang ating lunch. You're wait. So, I'm rewatching Grey's Anatomy. Namiss ko lang si Christina Yang. So, while eating Grey's Anatomy. Yeah. Tapos na tayo mag-lunch, mag-wash ng dishes. Now, I have to focus. Dahil hindi tayo pwedeng malate sa ating deadline. Wala naman silang binigay na deadline. Meron lang akong deadline sa aking self. Since audio yung focus ng edit natin ngayon, kailangan kong magsuot nito. So, ito yung usually ginagamit ko kapag kailangan ko ng noise cancellation and focus work talaga yung kailangan kong gawin. Kasi ito guys, okay yung noise cancellation niya. Gifted lang to sa akin ng mga kaibigan ko sa Malta. And hanggang ngayon okay pa rin siya. Ang dami na nitong napuntahan din na lugar. Tapos, very useful din siya as a prop. Kapag may mga video ako na kailangan gawin, ginagamit ko to.
Basically, ganoon lang nagra-run yung days ko dito sa Metro Manila, guys. Some might find it boring or predictable, pero I don't mind. I need predictability and boring right now kasi dun ko nagagawa yung mga targets and goals ko. Dun ko na-hit yung mga milestones ko. I guess what I'm trying to say is if your life looks a little more like this one than what you see online, than other people's highlights, I hope this video reminds you na ordinary isn't something to outgrow. It's actually something to appreciate. Thanks for spending the day with me, and if you have any other questions about life here in Metro Manila, frugal living in general, let me know in the comment section below. That's it for today, and I'll see you in my next video. Ciao!